Sa iba pang balita, ipinaubaya na ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito'y nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag nagkaroon na po ng impeachment trial. Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal? Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan. Kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karaang administrasyon na umiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC. Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ, at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno. Kumpiyansa naman ang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon. Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na papanagot ang dapat na papanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.